Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts. Like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Alistair, pakilala sa commander ng White Rose Knights na sinama ni Manong di pinakilala, para bawiin ang bayan ng Ivalias mula sa mga nanakop nito. Sa kung saan ay pinakita naman itong si Kuya tamang diskarte sa kanto at may pataya sa mga bola-bola niya. Pati nga itong si Sati ay nabudol na rin ni Kuya at nakisali na sa pabola-bola nito. Ngunit wala nga raw siyang pantaya kaya napangisi ang lalaki na maaari naman daw magbayad sa ibang paraan. Bago pa man ito makapanday ay bigla na lamang lumipad ang mga baso na kinawindang ng lalaki at nabuking ang kanyang scam, na kinabuisit na nga ng mga tumataya kaya ayon pinagkaisahan siya. Sabay pagdating na nga ng ating bida sa eksena ng hindi nakamaskara at nakadamit pantao, na lubos pinagtaka ng kanyang katulong. Ayon naman kay Ike ay kailangan nga raw nilang mask-out ang kalaban kaya hindi maaaring nakaduro-demonyo siyang outfit. Sa kanilang pag-iikot ay napag-alaman ni Ike na totoo ang usap-usapan tungkol sa Alliance of Kings, isang ancient alliance kung saan nagbubuklod-baklod ang magkakatabing bansa sa oras ng panganib, at ngayon nga laban sa mga demons na unti-unti silang nasasakop. 3 beses na nga raw itong nangyari sa nakaraan at sa bawat pangyayari na yun ay nagre-resulta sa pagkatalo ng demon army. Naku edi gustong sabihin mangyayari na naman yun ngayon, ika na nga ni Sati. Sakto tao ka, edi kapag namayagpag ang Alliance of Kings edi malaya ka na, sagot na nga ni Ike sa nag-aalalang dalaga. Paliwanag naman ni Sati na sa mundong araw ng tao, kapag alipin ka, ay alipin ka na hanggang sa mamatay ka, sabay turo sa mga bata na nakakulong sa tabi, at ito ang pananggangamba. O siya huwag ka mag-alala. Ika naman ni Ike at ang kasalukuyang Demon Lord daw ay hindi tulad ng iba, dahil ito raw ang pinakamalakas at pinakamatalino sa lahat. Ngiti na nga ang ibinigay nito sa dalaga ngunit bago sila makaalis ay bigla na lamang may nagsisisigaw sa malayo at tinawag sila, ang scammer kanina na nag-uurumintado at may kasama pang ang resback at sinisisi sila sa nabulilyoso nitong scam, at bayaran nga raw siya kasama itong si Sati. Tumingin nga lang sa paligid ang ating bida at nang mapansin na wala namang tao na nakakakita sa kanila ay banirahan ng magic ang mga tanga. Lubos na gulat na nga ang mga kawatan, at dito sinamantala na ni Ike ang pagkakataon at nagtanong sa mga kawatan, kung ano raw ang ginagawa ng mga sundalo sa bayang ito, at tila nagmamadali. Wala kami alam, ribat naman ng mga ito sa kanya, kaya sinabihan ng ating bida na wala rin naman pala siyang mapapala sa kanila edi mamaalam na lang sila. Nataranta na nga ang tanga kaya sinabing may naalala na raw pala siya, at dito na nga nalaman ni Ike ang tungkol sa army ng Rosaria na nais unahan ang Alliance of Kings. Dito na nga napaisip ang ating bida na nais ang kininang bansang ito ang panalo para lamang sa kanila bago pa man tuluyang mabuo ang Alliance of Kings, nang mas mapalawak ang impluensya nila sa digmaan, ngunit kung sakaling mabaigo ang plano nilang ito ay maglalagay sa kanila sa alanganin. Dito rin niya napag-alaman kay Kuya Scammer na plano ng Rosaria na atakihin ang Ivalias, sabay umalis na. Balik sa opisina ng ating bida ay bigla na lamang lumutang ang isang panibagong chick sa buhay ng binata, at kanina niya pangaraw hinahanap si Ike. Ayon naman sa ating bida ay galing na raw siya sa Rosaria para mag-imbestiga at doon may natuklasan. Agad binara naman ito ng dalaga at di raw yun ang tanong niya, sabay bante ng atensyon kay Sati at sino raw itong extra. Nagpakilala naman si Sati na maid ni Ike, na todo minata na nga ni Ate Pink at ang pangit nga raw nito para sa ating bida kaya siya na lamang daw ang gawin na maid. Kinabuisit na nga ito ni Sati sa loob-loob niya sabay banat na naman ni Ate Pink at huwag na huwag daw lalandiin ng babaeng pangit si Ike. Hala siya, di ba pangit nga ako so bakit ka natatakot, ribat naman ni Sati at dito nagkainitan na nga ang dalawa. Makalipas ang ilang araw ay natuloy na nga ang plano ng mga taga Rosaria, kasama ang kanilang general. Ngunit bago pa man may segowa ang kanilang pag-ataki ay sinalubong na nga sila ng grupo ng mga kalansay mula sa lupa na lubos nilang kinagulat. Walang ano-ano'y kaliwat ka ng pag-ataki na nga ang kanilang natanggap mula sa mga demons, kaya walang nagawa kundi ang umatras na lamang. Nabilib na naman nga si Boy Baboy at napaghandaan nila ang paglusob ng White Rose Knights mula sa bansa ng Rosaria, at salamat nga raw ito sa pag-espiya ni Ike Sama. Ngunit sa kasamaang palad ay di napansin ng ating bida ang pag-ataki mula sa kanyang likod ng isang di kilalang kalaban, ayon bagsak si Ike sa tama ng isang pana. Samantala,
Lubos na nga ang pangigigil ni Manong Utusero nang malaman ang pagkabigo ng White Rose Knights, at kalaunan nga ay iniutos na ikulong ang general ng nasabing grupo. Nabahala naman si Kuya Mensahero dahil isa raw ito sa mga pinakamatitinding general nila sa bansa at maaari raw itong makaapekto sa moral ng mga sundalo. Mukha ba akong may pakialam, kailangan niyang panag-utan ang kapalpakan niya, ribat na nga ng bida-bidang lalaki at ano raw ang ihaharap niyang mukha sa hari sa mga kaganapang ito. Samantala, balik sa ating bida kung saan nagising na mula sa kawalan ng malay at nadalingan ng pana sa likod, sabay nagulat nang makita na katabi na nito sa kama ang commander nila na si Zafiro. Bakit ka nandito tsaka bakit katabi kita? Ika na nga ni Ike dito. Ay grabe siya, ganyan ba kausapin ang sumagip sa buhay mo? Tsaka kagabi nga grabe mo binugbog katawan ko ayayayayay, pagbibiro na naman nga sa kanya ng kanyang commander. Nagpasalamat na nga lang si Ike at ginamat siya ng kanilang commander, na pinaalalahanan siya na baka magduda na naman ng Demon Lord dahil sa nakaraang engkwentro nila ay wala man lang namatay ni isang tao at knights. Pinabatid naman ni Ike na handa siyang panatiliin ito sa ganitong paraan, dahil nais niya raw na balang araw ay magkaroon ng paraan na mamuhay ang dalawang panig ng maayos at magkakasama. Edi miyaw, o basta sa ngayon magpahinga ka na muna dahil bagamat nagamot na kita, ay isa ka paring mortal na tao. Nang makaalis si Zafiro ay napamuni-muni naman itong si Ike sa kung sino ang may gawa ng pagpana sa kanya, at marahil napasok sila ng di niya alam pero imposible raw ito. Walang ano-ano'y bigla na nga siyang nagmaskara at dumating na sa eksena ang makulit na durodemonyong Pink at kinukumusta siya, kasama ang kanyang maid na lubos din ng pag-aalala sa kanya. Okay nga lang daw siya, ika na nga niya sa dalawa, na nagsimula na namang magkainitan at nag-aagawan sa atensyon ng pogi nating sana all na namang bida. Sumingit na nga rin sa eksena ang assistant niyang baboy at inilabas sa kwarto ang makulit na dalagang hanggang ngayon di parent pinapakilala. Happy-happy na nga itong si Sati at good job nga raw kay Kuya Pangit na baboy. Binara naman ito ni Ike at huwag raw nakikinig sa mga matatabil na bunganga ng mga dalaga, sabay tinanong ang kanyang baboy assistant kung alam daw ba nito kung saan nila maaaring matagpuan ang commander ng White Rose Knights na lumusab sa kanila. Ayon kay Kuya Baboy ay nakulong nga raw si Alistair, ang commander ng White Rose Knights dahil sa kapalpakan nito, na siya nang pinuntahan ng ating bida. Sa kung saan ay bigla na namang lumutang sa eksena ang makulit na dalaga, na tinawag na ngang Lilith ni Ike at wala raw siyang natatandaan na pinapasama niya ito. Kasi naman alam ko malulungkot ka kapag mag-isa ka lamang, tsaka para makapag-moment naman tayo ng tayo lamang walang mga sapaw, pagpapakyut na nga ni Lilith sa ating bida. Wala naman nang nagawa si Ike at andirito na nga ang dalaga, kaya sinabihan na lamang ito na manatiling tahimik kung sasama sa kanya at huwag mangungulit. Walang ano-ano'y narating na nga nila ang bungad ng kulungan ngunit may mga bantay, hanggang sa gulat ni Ike ay bida-bida na ngang pinatumba ni Lilith ang mga gwardiya na bantay. Kalaunan ay napasok na nila ang kulungan ngunit kinabahala ni Ike ang laki ng gusali at baka abutin daw sila ng siyam-siyam bago mahanap si Alistair. Huwag nga raw siya mag-alala ika naman ni Lilith sabay may binanatan na naman na isang gwardiya. At dito kinuha ang susi sabay impormasyon na nasa pinakatuktok daw ang commander na hinahanap nila, di nagtagal ay natrambihan na nga sila ng iba pang gwardiya, dahil na rin sa kapasawayan ni Lilith, ngunit huwag nga raw mag-alala si Ike dahil ang bida-bidang dalaga na raw ang bahala, at dito pinagbubugbog na naman ang mga kawawang gwardiya. Rekta na nga si Ike sa silid kulungan ng commander, na pinagtaka pa nito dahil walang tao sa loob, hanggang sa bigla na nga siyang dambehan nito mula sa likod na siya niya namang naiwasan. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Ate Commander ngunit wa epek sa ating bida na kalaunan ay ramibat na ng atake na siyang nagpatamba kay Alistair. Ano kailangan mo, ika na nga ng dalaga sa ating bida, at kung nandirito raw ba para pagtawanan ng isang unang general na tulad niya. Wala na ngang patumpik-tumpik na tinanong ito ni Ike, at kung nagpadala raw ba ito ng assassin para ipapatay siya noong nakaraang paglusob nito sa bayan ng Ivalias. Teka, isa ka ba talagang demon? Ribat naman ng dalaga sa ating bida na lubos na guluhan. At tila nakutuban na isa siyang tao at nasa likod lamang ng durodemonyong maskara. Parebat na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.